Dear Brother Bador, tawagin niyo na lang po akong Aling Guada. Magse-65 na po ako. Kami pong mag-asawa ay taga rito sa Bulacan. Dito po ako nakapag-asawa sa Bulacan nang magkatagpo kami ni Cesar sa isang sayawan sa baryo. Guada, pwede ba kitang ihatid sa inyo mamaya? Ha? Sige. Kung hindi makakaabala sa'yo. Salamat, Guada. Kasiyahan kong maihatid ka para alam kong ligtas ka. Sige, Cesar. Salamat. Guada, congratulations, ha? Congratulations, Cesar! Thank you, Best wishes, Guada. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat. Maraming salamat po. Bakit di ka pupunta sa kasal ng ate mo? Buti man lang sana makapag-uwi ng handa nila. Sigurado masasarap ang handa ng mga yon. Kasi may kaya yung si Cesar. Gusto mo bang maging tampulan ako ng panunukso at pangungutya ng ibang kamag-anak namin? Nadaig na daig ako ng ate ko. Mano naman? Mababawasan ka ba pag ikaw ay tinukso nila? Anong mababawasan? Mapapahiya na naman ako, no? Tulad ng gumraduate si ate sa pagkamaestra. At ako, hindi nakatapos. Dahil diba, itinanan mo nga ako? Diba, naging tampulan ako ng tukso? Ang layo na ng narating ng usapan natin. Tinanong lang kita kung bakit di ka punta sa kasal ng ate mo. Dami mo nang sinabi. Pati tanan natin, naungkat mo pa. Paano naman? Nagmukha na akong kawawa sa ate ko. Ay sige, kung ayaw mo wag. Mag-taste tayo dito sa ulam nating tinapa. Aling Felisa, tao po. Felisa, may tao. May tumatawag. Ikaw yata ang kailangan. Sandali lang. Aling Felisa, pinabibigay po ng ate nyo. Bakit daw di kayo nakarating sa kasal niya? Kaya nagpahatid na lang po ng handa niya para sa inyo. Salamat, Kamo. Masakit kasi yung likod ko kanina. Sige po, ipaparating ko na lang ang dahilan. Salamat. Sige po, ako yayao na. Elisa, umutang ka muna ng bigas at dilata kina Aling Simang, ha? Ibabiyahe ko muna itong tricycle para may pera mamaya. Makabili tayo ng bigas. Saka umutang ka na rin ng kape. Inuubo ako sa ginaw ng umaga. Di man lang makapagkape ang tao. Oo, sige na. Papunta na ako ngayon kay Aling Simang. Pang dahilan ni Berto yung kape. Kaya daw siya inuubo. Nakita kong may bahid ng dugo ang dura niya kanina sa CR. Kailangang ibukod ko na ang mga gamit ng mga anak ko, lalo na sa pagkain. Baka may sakit na si Berto at mahawa pa niya yung mga anak niya. Naku, bakit ako inuubo ng ganito? Magpapacheck up nga ako ng center. Total, libre naman. Bukas na bukas din. Pupunta na ako sa center para malaman ko. Baka may sakit na rin ako tulad ni Berto. May sakit na rin ako tulad ng sakit ni Berto. Ibinukod ko naman lahat ng gamit namin sa pagkain. Ano, sabi sa center, dapat bukod daw kami ng higaan. Dahil sa hininga, maaari ka na rin palang mahawa lalo hindi pa nagagamot si Berto. Nangyari kasi dito sa center namin. Halos magkaubusan ng gamot dahil sa dami ng may sakit. Paano na kami ni Berto? Nakita ko kahapon ng kapatid kong si Felisa patungong center. At nang tanungin ko ang nurse doon, may sakit daw sa baga ang kapatid ko at bayaw ko.
paano ko kaya sila matutulungan? Mag-iisip ako ng paraan para matulungan ko ang kapatid ko. Kawawa naman sila. Anong sabi mo, mahal? Magpapaalaga tayo ng baboy? Oo, Cesar. Para pag dumami, maganda, di ba? Kikita tayo agad. Sige, kung yan ang gusto mo, okay lang. Pero huwag ka magpapagod, ha? Gagampan ka na. Kailangan malusog kayo ng baby ko, ha? Oo, Cesar. Kaya nga kukunin ko na si Berto at Felisa para silang mag-alaga ng mga baboy. Sige, mahal. Bukas, bibigyan ko sila ng pambili ng biik. Palalakihin at paanakin. Buti naman, Berto. Inuupahan tayo ni ate sa pag-aalaga natin ng mga baboy nila. Felisa, bukod sa upa natin, may kickback pa tayo sa pagkain ng mga baboy. Dumami na ang mga baboy ni Ate Guada. Magkakapera na siya ng malaki dahil sa amin. Daig na naman ako ni ate. Unti-unti nang lumalago ang kabuhayan nila. Samantalang kami, mahirap pa rin. Hindi ko ipapaalam kay Berto ang gagawin ko. Baka siya pa ang magbuking sa akin kay ate. Patay lahat ang baboy natin, Cesar. Hindi naman sakit ang ikinamatay ng mga baboy. Kundi nalason silang lahat. Tana, mahal. Kung sino man ang gumawa sa atin ng kalapastangan ng ito, ay nakikita siya ng Diyos. Tumahan ka na, mahal. Hindi na mababalik ang lahat ng nasayang. Pero alam ko, ibabalik sa atin ng Diyos ang lahat ng ito. Kapatid ko, Felisa. Sayang namatay ang mga baboy. Itutulong ko sana sa inyong mag-asawang ang pagbibilhan ng mga baboy na pangnegosyo ninyo para hindi na kayo naghihirap sa buhay. Itutulong ko na rin sana para makapagpagamot kayo mag-asawa. Ate! Ate ko! Diyos ko! Patawarin po ninyo ako sa nagawa kong masama sa ate ko. Nang dahil sa inggit ko sa kanya. Mahal pala niya kami ng pamilya ko. Berto, buhay ka pa sana kung hindi ako naging masama kay ate. Si ate na napakabait sa atin. Ang ginawan ko pa ng hindi tama. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Brother Bador, sa huli po ay humingi ng tawad sa akin ang kapatid ko. Pinatawad ko na rin siya. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Ang Panginoon ay nagpatawad sa mga nagkasala sa Kanya. Ako pa kaya? Salamat po, Brother Bador, sa pagbasa ng liham ko sa inyong programa. God bless po. Guada. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Napakinggan natin
ang isinadulang kwento sa buhay ni Guada. Kumusta? Ikaw na nanonood ngayon, ikaw ba ang bunso na laging nasasaktan o nauutusan? O ikaw ang panganay na laging nasasabihan? Kapatid, may mga magkapatid na laging nag-aaway sa anumang bagay. Mga bagay na hindi napagkakasunduan, na nauuwi sa matinding tampuhan o bangayan. At dahil dito, sila na magkapatid ay hindi nagpapansinan dahil sa mga bagay na hindi napagkakasunduan. Napansin mo ba? Ang gulo-gulo. May mga away doon, may mga away kung saan-saan. Saan sila patungo? Magkapatid. Iisang pusod, iisang pinanggalingan. Hindi ba nila alam na sa kanilang pag-aaway ay walang nananalo? Lahat ay talo. Tingnan mo ang karning ito. Pansinin mo. Kapag isinabit mo kung saan kaya papatak ang tulo nito? Sa paligid niya ba? Ang bawat patak ay saan napupunta? Panganay ka man o ikaw ang bunso, mahirap ka man o isa kang mayaman, anuman ang kalagayan mo, anuman ang katayuan mo, sa pang-araw-araw na takbo ng buhay, ay marami kang nakakahalubilo. Marami kang nakakasama. Maraming iba't ibang tao na ang umalis at dumating sa pang-araw-araw na buhay mo. In short, maraming tao ang nasa paligid mo. Subalit, pansinin mong mabuti ang patak ng karning ito. Kung saan siya nakatapat, doon lamang siya pumapatak. Hindi naman napapatakan ang mga nasa paligid. Dahil kung saan lamang siya nakatapat, doon lamang ang patak. Kahit nasaan ka man, kahit ano pa ang kalagayan mo, ang katapat mo ay ang pamilya mo, ang kapatid mo. Sa mga pagdiriwang, sa mga tagumpay, o sa mga pagdurusa, sa mga kabiguan, may kapatid ka na tinatamaan ng mga patak nito. Basahin natin ang 1 Corinto 12:26. Kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, nasasaktan din ang lahat. Kung nagpupuri ang isang parte, nagsasaya ang lahat. Ang bawat hakbang ng buhay ay may kwentong kaagapay. At sa ating paghakbang sa buhay, ay meron tayong nasasaktan na hindi natin namamalayan. Sadyang ganyan naman talaga at minsan ay hindi natin maiwasan. Basahin natin ang Matthew 18:21 hanggang 35. Lumapit si Peter kay Jesus at nagtanong, Lord, ilang beses po ba dapat patawarin ang kapatid kong nagkasala sa akin? 7 times po ba? Hindi lang 7 times, kundi 70 times 7, sagot ni Jesus. Dahil parang ganito ang kaharian ng langit. May isang hari na gustong kwentahin ang utang ng mga tauhan niya. Nang nagsimula na siyang maningil, isang tauhan ang dinala sa kanya. Milyon-milyong piso ang utang ng tauhan na ito sa hari. Dahil walang pambayad, iniutos ng hari na ibenta na lang siya. Ang asawa niya, ang anak niya, at pati lahat ng property niya bilang kabayaran. Lumuhod ang tauhan na to sa harap ng hari at nagmakaawa. Bigyan niyo pa po ako ng panahon. Babayaran ko po lahat ng utang ko sa inyo, sabi niya. Naawa sa kanya ang hari. Kaya, pinatawad ang mga utang niya at pinalaya siya. Pero, pagkaalis nung tauhan, nakita niya ang kapwa-tauhan niya na may utang sa kanya na ilang daang piso.
Sinakal niya to at sinabi, bayaran mo yung utang mo sa akin. Lumuhod yung kapwa-tauhan niya at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran din kita. Pero hindi siya pumayag. Pinakulong niya ang kapwa-tauhan niya hanggang mabayaran nito yung utang sa kanya. Sumama ang loob ng ibang tauhan ng hari sa nangyari. Tapos, pinatawag ng hari ang unang tauhan. Napakasama mong tauhan, sabi ng hari. Nagmakaawa ka sa akin, kaya kinansel ko lahat ng utang mo. Naawa ako sa iyo. Dapat naawa ka rin sa kapwa mo, sabi pa ng hari. Galit na galit ang hari. Kaya inutos niya na pahirapan sa kulungan ang tauhan hanggang sa makabayad sa lahat ng utang. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, ganyan din ang gagawin sa inyo ng tatay ko sa langit. Kung hindi nyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Nasaktan ka at nakasakit ka rin nang hindi mo namamalayan. Nasaktan nyo ang isa't isa at hindi nyo yun napaglabanan. Tandaan natin na sa Diyos ay may kalutasan. Pinatawad niya tayo, kaya matuto rin tayong magpatawad. At sa 2 Corinto 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Christ ang isang tao, bagong creation na siya, wala na yung luma, bago na ang lahat. Dati, ang akala natin, tayo lang ang nasasaktan. Pero ang totoo, marami tayong nasaktan nang hindi natin namamalayan. Ngayon ang panahon, sabihin mo, sorry, nasaktan kita. Sorry, pasensya na. Sorry, patawarin na. Aminin mo na ikaw ay nagkamali sa Kanya. Ikaw ay pinatawad, binago ng pagmamahal ng Diyos. Ngayon ang panahon at pagkakataon na sabihin mo, sorry. Mula ngayon, ang buhay mo ay ilaan mo sa pagpupuri sa Diyos. At ang pagmamahal niya sa inyong magkakapatid, sa ating mga kapatid, ay siyang magbibigkis. Kung dati, ang puso ay sadyang madamot, ngayon ay natuto ng umunawa at magmahal. Dahil dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin na siyang nagturo upang magbago ang ating puso. Ang pag-ibig ni Jesus ay sumaatin. Ikaw ba ang panganay o ikaw ang bunso? Ano man ang katayuan mo sa buhay, ikaw ba ay mayaman o isang dukha? Hindi hadlang ang katayuan para sabihin na sorry, nasaktan kita. Ang puso ko ay nagkamali sa iyo. Basahin po natin ang 1 John 1:9. Pero kung kino-confess natin sa Diyos ang mga kasalanan natin, patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga masamang ginawa natin. Kasi tutuparin niya ang pangako niya at gagawin niya kung ano ang tama. At sa 1 John 4:21, basahin natin, ito ang utos na binigay ni Christ sa atin. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo rin ang kapwa mo. Si Jesus ay kumakatok sa atin, ang puso'y pagbuksan, siya'y naghihintay. Huwag mag-alinlangan upang maliwanagan. Ikaw, ako, tayo'y kanyang minamahal.
sa akin. Dapat lamang natin siyang papurihan, pagkat siya ang Diyos sa akin lumalang. Ika'y kanyang nilikha, kay gandang pagmasdan, at sa kapwa ay mayroong pagmamahal, pangunawa sa kapwa, laging nakaraan, dahil siya'y nasa puso't isipan. Dapat na kanyang pagharian, biyayang ay aking mararanasan, kapayapaan lubos na makakamtan, kasiyahan ko'y nararamdaman. Ika'y kanyang nilikha, kay gandang pagmasdan, at sa kapwa ay mayroong pagmamahal, pangunawa sa kapwa, laging nakalaan, dahil siya'y nasa puso't isipan. May malawak na pangunawa sa mga pagkakamali sa kapwa, mayroon ngang liwanag sa isipan, dahil siya ang tanging sandigan. Ika'y kanyang nilikha, kay gandang pagmasdan, at sa kapwa